After 61 years, nanalo na ulit ng gold ang Pilipinas sa basketball. Quick update lang bago magsimula yung video. Kung napansin nyo, sa past few games ng Gilas walang upload dahil sa copyright strike. Ibig sabihin nun na hindi ako pwede gumamit ng clips or else maka-copyright strike. Pag nakatatlo akong ganun, mawawala yung channel. So, pasensya na guys sa mga naghahanap ng video. Pero wala kailangan lang talagang mag-adjust. Pero ngayon, galing ako ng bakasyon. Kauwi ko lang. So, pag-usapan natin yung Gilas Pilipinas at kung ano yung opinion ko kasi hindi rin ako nakagawa ng video pagka kuha nila ng gold. Kasi ayoko rin namang gawing tungkol sa akin. So, ngayon medyo nakalipas na yung hype. Medyo nakalipas na yung usapan. Nakauwi na ako. Gusto ko lang i-share yung thoughts ko sa Gilas Pilipinas, sa estado ng Gilas or ng programa, bigger picture, golden quote na laging binibring up ng karamihan. So, mabilis sa postmortem lang sa Asian Games. Ang highlights ko rito sa stint na to is that yung record nila, 6 wins, 1 loss. Yung isang talo na yun, elimination sa Jordan na marami nagsasabi, sinadya, etc. etc. Pero, in my opinion, natalo talaga sila sa game na yun. They shot 33% nung game na yun sa field and 16% lang sa 3 points. 9 assists, 62 points lang. Talagang talong-talo sila sa game na yun. Pero 6 yung panalo nila at yung mga panalo nila, marami magsasabi, iba mahina, which is kind of true. Mga tinalo nila, Bahrain, naka 89 points sila, Thailand naka 87 points sila, kontra Qatar panalo din 80 points, kontra Iran 84, kontra China 77, at yung panalo nila kontra Jordan 70. So medyo nagda-drop off siya pero yun yung resulta ng competition. Kapag mas matindi yung competition, mas dikdikan ng laro, mas magiging focus yung depensa talaga. Speaking of defense, ang para sa akin, kahit na ang ingay ko sa triangle offense, ang ingay ko sa ball movement, ang talagang highlight sa tournament na to for the Gilas team is yung depensa nila. Shoutout kay Ange Kwame kasi sa eliminations, may mga nababasa ko, Kwame Brown daw, Butterfingers, which is may point naman sa medyo, alam mo yun, hindi pa ganun kapulido yung hands pag pinapasahan sa ilalim, yung finishing hindi ganun ka-smooth yung touch. Pero ang talagang binibigay ni Ange Kwame, hindi mapapantayan. Siguro ang makakapantay lang sa AJ Edus. Talagang sila lang yung big men ng Pilipinas na ganun, na kaya magbantay sa pick and roll, kaya maging last line ng defense, mag-alter ng shots, shot blocker, and ang gusto ko kay Kwame na aalala ko doon sa Jordan game, parang 3 yung steals niya na siya yung pick and roll defender, na tinapik niya yung bola doon sa pagkapasa papunta doon sa rollman, and as a center, as a big man, ang laking bagay nun na nabibigay niya sa team yon. Kasi alam naman natin, history ng Pilipinas for the past 10 years, di ba, nagaling tayo sa Andre Blatch na offensive player. Mga big man natin ang liliit, pero kapag malaki, usually wala masyadong perimeter defense, wala masyadong instinctive defense, talagang shot blocker lang. And ang laking bagay na merong Ange Kwame. I think isa siya sa mga, bukod kay Brownlee, siya talaga isa sa mga pinaka-vital pieces ng Gilas sa mga huling laro nila. And yun, magandang rebounding team din ng Gilas sa tournament ito. Nag-average sila ng 50 rebounds per game. Sa mga panalo, 51.5. So, that's really good. At isa pang bagay na nag-stand out sa akin ngayong pinag-uusapan na natin yung mga big man ay yung paint points. Napansin ko na, yes, yung 3 points nila, okay naman yung 3 points nila, 32.5%, 49 out of 151 total. And then, percentage-wise, medyo mababa, 32.5. Pero since mga PBA players to, ito yung league average talaga sa PBA, sa totoo lang. Pero yeah, speaking of paint points, actually, 23.9% ng mga field goals ng Gilas nanggaling sa paint points. So, roughly 1/4. So, ibig sabihin, every 4 points nila, isa doon, paint points. So, sabihin na natin, every 8 points nila, 2 doon, paint points. Isa rin sa mga highlight ng team na to na kaya nilang umiscore from the paint. And, speaking of offense, punta naman tayo sa assist. Generally, high assist team sila. Pero kung papakita ko rito sa graphics sa screenshot ng Excel file ko, kung makikita nyo, sa simula, mataas yung assist nila, 24, yung sa talo sa Jordan, wag na pansinin to, 9, diba? 24, 21. And then pagdating nung Iran, nung quarterfinals, semifinals, tsaka sa Jordan na finals, medyo bumaba yung assist. So bakit? Kasi itong 3 games na to, hinayaan nila si Brownlee kasi mainit. Hinayaan nilang umarangkada si Brownlee. So ito yung isa sa mga gusto ko
na ginawa nila na nag-set sila ng sistema na pwede nilang balik-balikan every time na nahihirapan sila. Pero kapag meron silang rhythm, meron silang player na reliable, mainit at kayang umiscore at nasa, alam mo yun, nasa tamang gising, alam nila kung kailan ibibigay yung bola at hahayaan na umiscore. Sa isolation, sa pinch post, sa perimeter, sa ilalim, sa poste. So, kaya mababa yung assist nila sa mga huling games kasi hinayaan na nila si Brownlee. Which is, gets ko, yes, ganito rin naman yung ginagawa kay Clarkson. So, hindi ko pwedeng sabihin na yung ginawa kay Clarkson na hero ball, sa hero ball kay Brownlee, ay yung kay Clarkson, bad, yung kay Brownlee, good. Actually, parehas lang siyang good. Ang differentiator ko lang dito, yung idea or yung fact na itong team ni Brownlee, meron siyang solid offense sa foundation. Pero since na plant na or naitanim na magpasahan kayo, hanapin niyo yung open man, okay lang kahit abutin tayo ng 24 seconds, basta meron tayong tira sa dulo na okay, or passable look, okay tayo. So, yun yung gusto ko doon na kahit na hinahayaan nila si Brownlee na magluto o marangkada, meron silang foundation na offense or meron silang grassroots na thinking na magpasahan tayo. So ayun, pupunta naman ako sa final point ko na itong stint nila sa Asian Games, nakita nating lahat kung paano gawin yung mga bagay-bagay sa tamang paraan or ano yung mga posibleng tamang paraan or tamang direksyon na pwedeng puntahan. So habang naghahanap pa tayo or hinahanap pa ng SBP or naggumagawa pa sila ng long-term plan, para sa akin, hayaan na muna natin na si Team Cone yung humawak at mag-instill ng good habits. Kumbaga, alam niyo yung mga rebuilding team sa NBA, hindi naman usually kagad yung coach na makakapag-champion, yung coach sa simula eh. Diba? Lagi sa simula, meron mga coach na sila yung naglalagay ng tamang disiplina, tamang pundasyon. Paano yung, diba? Kumbaga kasi kung rebuilding team ka, mga bata yung player mo, kailangan mo ng coach na tuturuan ng tamang drills, tamang disiplina sa depensa na bumaba ka agad, tamang disiplina na wag foul, tamang disiplina na magpasahan. Diba? Yung idea na yon na tinatanim mo siya, and then kapag nabuo mo na siya, kompleto na yung plano ng SBP, meron na silang sabihin natin 6-year, 8-year, 4-year plan na talagang striktong susundin. Yung time na yon habang kinakaraft nila yon, productive. Kasi nakakapagtanim na tayo eh. So kapag kailangan na nating diligan at magpatubo ng mga bunga, ng mga tinanim, so maganda yung simula. Hindi yung katulad dati na yung simula, medyo magulo, murky, and then nag-pandemic, nakahanap tayo ng rhythm. So since yung simula, wala siyang solid foundation, nagsimula tayo dun sa magulo na papalit-palit, naging Dekel, naging Ochiko, naging Tab, naging Chot. Diba, ito, simula, solido, okay, Team Cone muna, habang wala pa. Sige, muna tayo, Asian Games, mag-Olympic qualifiers, and then after nun, pag meron ng plano, simulan na natin. Magandang idea siya. Naniniwala ako na si Coach Tim naman, okay lang naman kahit, alam mo yun, wag na muna siya mag-focus sa Ginebra. PBA naman yun. Hindi may paka sa PBA. So yun guys, yung pinangako ko rin na video editing na video, parating na rin. Ipaplano ko na din after nito. So ayun, kita-kits doon.